Si nanay, pwedeng magka-breast cancer, ganun din si ate, si tita at si lola. Pero maniwala man po kayo o hindi, si Kuya Sunny may cancer sa suso. Kapani-paniwala? Sa record ng American Cancer Society, 1% lang ng lahat ng may breast cancer ang lalaki. Pag-usapan natin ang kakaibang kondisyon na ito para iwas cancer sa suso. Gusto mong umasenso? Abay, huwag kang umatitude. May gabay sa tagumpay. Maya-maya lang, amin nang ibibigay. Huwebes na naman at nagbabalik pong muli ang programang punong-puno ng kwento ng pagbangon at pag-asa. Sa loob ng kalahating oras, hayaan niyo pong handugan namin kayo ng good moods at good vibes na dala ng aming mga tunay na kwento para ang inyong araw laging good morning. Muli, magandang umaga po. Ako si Susan Barlin at ito ang Be Alive. Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly. We reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah. We're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Ang hinihiling ko po sa Panginoon, sana dugtungan pa ang buhay ko para makita ko mga apo ko. Ang anak ko na lumalaki. Hindi lubos akalain ni Nanay Narcisa na ang kanyang asawang si Mang Sunny ay susubukin ng breast cancer. Bibihira kasing tumama ang ganitong klase ng sakit sa kalalakihan. Bagamat ano paman, sa tulong ng Laminine, patuloy na ang pagbuti ni Mang Sunny. Yung tinatawag na breast cancer, usually nangyayari lang sa mga babae. Oo, sa mga Ito babae. nangyayari sa kanila. So, pwede niyong ikwento sa akin kung paano nangyari ito. Nakita ko po sa TV ko na yung putong ko papalubog. Yung pala, katagalan, napansin ko siya nung lubog na siya. Na may bukol na pala sa loob. So, ano po yung mga naramdaman ninyong simptomas? Wala po akong naramdaman sintomas. Kundi naramdaman ko po siya nung magkaroon ako ng pulmon. Pagkatapos po nung siguro nakaka-2 buwan na po ako naggamutan sa pulmon. So bakit yung video ko sa butok, yung butok. Tapos pumunta po kami ng hospital, nagpa-check up. Doon po nalaman nila na mayroon pala akong breast cancer. Kinabahan na po kami ngayon. Sinasuggest ko na po sa mga kapatid niya, ganito yung po, kapatid mo, ano natin gagawin kasi wala po kami kapera-pera. Sa tulong ng mga kamag-anak, ay agad na sumailalim sa operasyon si Mang Sunny. So, nabalitaan ko po, nagpa-radiation kayo. Bago po yung radiotherapy, chemo muna po. Tinanggal po namin yung yung laman sa loob, malaki po, ang itim po. At saka bako-bako po sa parang graba. Kumbaga malala na po yung loob niya. Kada chemo po, pagdating mo ng hapon, nagsusuka. Bali 1 week lang yung walang suka. Pagkatapos bago ka naman yung panlasa mo manang bumalik sa dati, pagkikimo ka ulit. So, ano pong naisip niyong gawin nung nalaman niyo na hindi naman kayo gumagaling? Sabi ko nung una na tapos na po yung chemo, tapos na po yung radiotherapy, dumating po yung sakit. Bumalik. Hindi na ako makalakad. Hanggang pumunta po ko sa hanggang may nakapagsabi sa akin, aking kaibigan, magaling daw po Laminine. Yung ulang inom ko po ng Laminine, ulang araw,
Hindi po ako mapakali. Bali yung katawan ko, gumagalaw. Pagkatapos, pakalawang araw, ganun din. Pangatlo, medyo kumalma siya. Pangapat, medyo kakatulog na ako. Panlima, hindi ko na nararamdaman yung sakit hanggang maramdaman ko na nakakalakad na ako. Ang hinihiling ko po sa Panginoon, sana dito nga pa ang buhay ko para makita ko mga apo ko. Ang anak ko na lumalaki at yung pamilya nila sana maganda. Hindi nag-aaway yan. Alam nyo, napakabait ng Diyos. Siguro itong namin 9, ito yung tinatawag na miracle sa buhay ninyo, binigay ng Panginoon para makatulong sa karamdaman mo. Sani, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, kailangan tuloy-tuloy ang pananampalataya natin, saka yung ating faith kay God, sana huwag mawala yon. Kung susubukin ka nga naman ng pagkakataon, sa dinami-dami ng karamdaman, cancer pa sa suso ang tumama kay Kuya Sunny. Bagamat ano pa man ang magandang balita ay unti-unti na niyang nalalampasan ang karamdamang ito sa tulong ng Laminay. Kuya Sunny, isa po kayo sa aming mga inspirasyon dito sa Forever Rich Philippines. Makakaasa po kayong lalo pa kaming magsusumikap para mas marami pa tayong mga kababayan na may karamdaman ang matulungan. Mabuhay po kayo. Diyan lang po kayo dahil sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang rare condition na ito ni Kuya Sunny. Be alive. We'll be right back. Don't go away. Malignant tumor. Yan po ang breast cancer na nagsisimula sa cells ng ating suso. Ang malignant tumor ay ang grupo ng cancer cells na pwedeng lumaki at sumakop sa breast tissues o di kaya kumalat sa ating katawan. Madalas na biktima nito ay kababaihan, pero maaari pong tamaan maging si Juan. Bagamat pwede itong mag-develop sa kahit anong edad, ang mga kalalakihan edad 6 na po hanggang 7 po ang madalas na biktima nito. Ang breast cancer po ay preventable at curable. Pag-usapan natin yan mamaya kung paano kasama si Susan at ang ating mga health experts. At mamaya rin po, meron tayong question of the day. Kaya't makinig po sa aming mga talakayan dahil kapag nasagot ninyo po ng tama ang aming tanong, may regalo kayo galing sa Forever Rich Philippines. Kaya makinig lang ng maigi. Balik muna tayo sa inyo, Ms. Susan. Ang Pilipinas ay may mataas na kaso ng breast cancer. Isa rin tayo sa may highest incidence rate sa Asia. At sa tala ng 2010 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso ay kinilala bilang the most common cancer in the Philippines. Pag-usapan natin yan kasama sina Dr. Joy Gonzalez Moncal, isang dermatologist, cosmetic surgeon, at si Dr. Ayesha Wasim, ang dating diabetes and cancer management specialist. Good morning po mga doctors. Good morning po. Welcome to the show. And marami pong nagtataka na ang kalalakihan pala ay pwede pong magka-breast cancer. Bakit po ganon, Dr. Wasim? Actually, usually, ang alam natin, ang breast cancer is common for females only. But there are cases, very rare cases naman po, na nagkakaroon din ng mga males. It could be genetic transposition or secondary to doon po sa mga cells in the body that was acquired during the pregnancy of a mother, or it could also be secondary to fat deposit po. And ngayon po, lumalabas po natin sa atin pong current trending po ngayon na ang lalaki po is nag-hormonal supplements din. So, hormones are being affected that causes abnormality of the ductile area or the breast duct of a male. So, it's not true, Dr. Joy, na yun pong cancer ng breast is because malaki yung kanilang breast or maliit. Walang significance yung size ng breast natin. No, it doesn't have to do with the size of the breast. And it also doesn't have to do whether you had breast implant or not.
I see. So breast implants does not affect it Yeah, anymore. And ano po yung signs ng isang breast cancer? Or let's say ang babae, we do the regular check on Breast checking out exam. lumps. Do you advise male to also do the same? Actually, right now po, we also advise them, especially those who are prone, yung susceptible po doon sa condition po na yon. But normally, they can see the changes. Nagkakaroon po ng discoloration sa breast, or it could be yung common po kasi na na-encounter natin sa male, meron po silang nipple discharges. So, akala nila nagmi-milk sila. Well, although meron ding mammary gland ang male, pero it doesn't necessarily follow na sila magmi-milking din po. So, it is a sign that there is already an infection, or it could be nagkakaroon po ng lump or mass doon sa surrounding area po. So, it is better po that they also do the breast exam. Dr. Wasim, since ang laminine po ay cellular nutrition, ano po ang relevance ng cancer when it comes to cell? Can you elaborate that? Ang laminine po is a functional food supplement. So, the fact na it is functional, it restores the normal functioning of the cell by balancing the water, yung water po, temperature, at saka po yung glucose na yun po yung nagna-nourish or nagbibigay ng magandang environment para sa cell, para hindi po siya ma-damage. So, kung meron pong bad cell, like cancer is a bad cell po, that attacks the good cell, inahamper niya po or nagkakaroon din po yung katawan po natin ng buffering system to prevent yung pag-attack at paglamon by enhancing the natural healer. So, Dr. Joy, yun sa case natin is about yung breast cancer, nasunog talaga yung skin niya. And as a dermatologist, what are the things that could be done, and how bad could that be? Nasunog because of the radiation, you mean? Yes. Yeah, okay. Ideally, sana kasi, before the treatment, the patient should be put on laminine already to prep the skin sa ating mga treatments Tsaka like yung system radiation, like the operations, for the lump, ganon. Then, after the treatment, tuloy-tuloy lang laminine kasi very fast ang healing process. Ayun. Yeah. And then, Dr. Wasim, so pagka yung siya, naglalaminine before chemo or radiation, nakakatulong ba yon? Opo, nakakatulong po yung laminine. It lessens the effect of the radiation. Kasi po, di ba usually yung nagkakaroon ng radiation, Humihina yung katawan nadadamage po yung other cells, Kahit yung therefore good humihina cells. yung katawan. Nagkakaroon po sila, whether chemotherapy or radiation therapy, yung falling off hair po, di ba, doktora? So, nagfa-fall off yung mga hair nila, yung skin turgor nila, medyo nagda-drying of the skin sila, with the vomiting and nausea. So, yung laminine po, ibabalance niya po yun to prevent electrolytes, fluid and electrolytes loss. Now, with this digestive, we have this product digestive, which is actually a prebiotic and probiotic with enzymes. Will it help to augment at dagdagan yung kanilang regimen ng pagpalakas ng katawan during these stages? Opo. Ang digestive po, ma'am, that is one good innovation po sa nutritional supplementations no po. Bakit po? Kasi usually, ang problema ng tao is how they eat good foods, they eat the right foods, but how are they absorbing or how do they metabolize the food? So, minsan parang highway yung katawan, pasok, labas, pasok, labas. Pero ano ba ang dapat, ang akma na gagawin ng mga kinakain natin sa katawan? So, kung ikaw kumakain ka ba ng gulay, na-absorb ba lahat ng nasa gulay? So, minsan, at tayo ngayon, ang problema natin, because of the stress, the environment, and everything, nagkakaroon tayo ng problema sa pagpasok, sa pag-absorb, sa pag-digest, sa metabolize. So, ito pong innovation po ng laminine digestive, which has probiotics and prebiotics. It enhances po, from the mouth pa lang na-absorb na kung ano yung mga nutritional elements na kailangan So, pumasok it is sa very atin. helpful. Opo. Well, maiiba ako ng topic, because I want to capitalize on Dr. Joyce being a dermatologist in aesthetic, Pag let's say, papagawa tayo ng something on the eyes, eyelid, the Filipinos are now very beauty conscious and also, I'm glad, health conscious. Would you recommend laminine for them to
complement their treatments? Exactly. Why? Because ang healing process, the natural healing process of the operation, no, it lessens the downtime. Like for example, pag nagpa-blepharoplasty ka, without the laminin, magiging black and blue ka. Magmumukha kang black eye or raccoon eye, but with laminin, parang wala lang, no? Para ka lang Wow. few days, then you're back to work. Grabe. And I've experienced that kasi pati sa dental nagpa-root canal ako and I poured laminin. Ang bilis ng healing, nagulat yung dentist ko. So ang laminin po talaga is for everything, holistic siya, no? For It's more of preventive. You have to take it for 6 months bago mo talaga makita ang full potential. Ayun. And of course, complementing. Well, thank you, doctor, sa pagbabahagi ng inyong kaalamanan patungkol po sa breast cancer at sa iba pang bagay. Meanwhile, we are inviting everyone to visit us here at 1504 Galleria Corporate Tower sa EDSA Corner Ortigas, dito po sa Pasig. And try our free Infinitus testing gamit po ang aming Infinitus machine. At sa loob lamang po ng 1 minuto ay malalaman na natin kung ano po ang mga posible niyong karamdaman na hindi niyo pa nararamdaman. Libre po ito at handog po ito sa inyo ng Forever Rich Philippines dahil pangarap po namin at hangarin po namin na bawat Pilipino ay maging malusog at maganda. So, ang breast cancer po ay pwedeng maiwasan, kaya maagang magpatingin at maigi rin po na sabayan ito ng dietary supplement na maaasahan at may napatunayan na. Yan po ang laminin. When we return, libreng life coaching session ang hatid namin sa inyo, kaya wag po kayo maglilipat ng channel. Stay with us. Be alive! Mapaglaro raw ang buhay. Minsan napapansin natin na kahit na anong dedikasyon at hirap na ang ating gawin, hindi pa rin natin maabot ang ating mga pangarap. Hindi po kaya may mali sa inyong sistema? Kung ganoon, siguro kailangan nyo ng life coach na gagabay sa inyo. At nandito po kami para bigyan kayo ng gabay para kayo din ay magtagumpay. Kung last week ay pinag-usapan natin yung 3 steps para magkaroon ng positive attitude na magagamit natin para umasenso, ngayon naman ay may 5 pa. Ano-ano kaya ang mga ito? Panoorin niyo po ito. Life is full of uncertainties. There is no way you can control anybody except your own brain. So work on that. Tama? Okay? And ill health, magkakasakit ka na talaga dahil ang cancer, we already know, number 1 cause of cancer is stress. So bakit naman ako na-stress? Diba? No, I'm not. So why don't we change? Why don't we change kahit na alam na natin ito? Na pangit maging negative, it's all in the mind. Bakit? Because change is uncomfortable. Change is very uncomfortable. You cannot change, sabi nga naman, you cannot teach an old dog a new trick. Pero, walang imposible. Pag gusto mo, may paraan. Basic step, di ba? Surround yourself with positive people and good thoughts. Practice lang yan, di ba? So, human nature resists change. And change can be stressful. Pag nasanay ka na yan, nakagawian mo na yan, and then kaya nga po, read a lot of motivational books or audio tapes. Like what I said, you change your focus. When you wake up in the morning, you apply that. Cut the negative. And think of your dreams. Practicing niyo po yan. Pag sabi ng inyong asawa o ng inyong nanay, ano mo ginagawa mo, naluloko ka na yata? Liban po, cut the negative. Do you believe with this? Yes. Pag po marunong kang magpasalamat sa kahit na anong bagay na nangyayari sa'yo o nasa'yo, that will be a very good root of good attitude, positive attitude. Yeah, the gratitude rock, right? So every time
you feel down, you think, ay salamat, marami pa akong buhok. Is that a good reason to be thankful? Yes! Ay salamat, meron pa akong 10 daliri. Tama? Yes! Lahat yan, pasalamatan mo. Lahat po tayo may maganda eh. Kaya nga mayroong umibig sa'yo. Yung umibig sa'yo, naging asawa mo, hindi inasawa yung iba, ikaw lang. Diba? Dahil nag-iisa ka. Diba? Naintindihan niyo? Huwag mo lang tanungin kung bakit mahal ka ng magulang mo dahil wala siyang choice. Guwapo daw ako, sabi ng mama ko. Gusto niyo bang mapagod o mawala ang pagod? Mawala ang pagod! Okay, so pag-usapan na lang natin magaganda. Diba? Okay? So, now, learn to like the things that need to be done. Kailangan mong kausapin yung katabi mo dyan sa baba ng building. Think of it na parang kala mo pupunta ka sa isang joyride na gustong-gusto mo yun. Huwag mong isipin trabaho yun. Isipin mo fun yun. It's fun to do it. Diba? Uy, naku, may kukwentuhan na naman ako. Diba? Yung gano'n. Okay? So, and then, like what I said earlier, start your day with positive. Good thoughts, prayer, don't forget your faith sa Kanya. Okay? And know that He is not a selfish God. Right? He will grant you. Just do your part. Tama? Tama? So, may natutuhan pa kayo? Yes! So now we will close the training with attaining our dreams again. Okay? So stand up please, everybody, for the record. And say, and think of all your dreams that it's so easy to achieve them. Just, they're hanging just above your head and reaching them and say, yes! 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 Okay. Okay? So, again, 5 yes and then 2 yes. 2 kamay, ha? Yes! 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 Yes, we can. Yan po ang ating laging tatandaan. Kahit ano pa mang mga bagyo o delibyo sa buhay ang dumating, kaya natin yan. Tayo pa ba? Pinoy tayo, di ba? Matatag at magaling. So kung positive attitude lang ang ating laging sandata sa kahit anumang hanap buhay, gawain o kung ano pa man, wala pong rason para hindi ito mapagtagumpayan. Lagi nating tatandaan, wika nga nila, ang buhay ay weather-weather lang. Minsan tayo nasa ilalim, pero wag po kayong mangamba dahil darating ang puntong tayo naman ang nasa ibabaw. Tama po, nasa Diyos ang awa pero nasa atin ang gawa. Sabi nga ni David Bly, striving for success without hard work is like trying to harvest where you haven't planted. So madaling sabi, kapag ikaw ay nagtanim, mayroon kang aanihin. Be Alive will be right back. Don't go away. Be alive! You know, Ana and Tita Maggie, kanina when I was watching my life coaching session, na-realized ko, I'm not saying this because I'm a life coach myself, no? Na-realize ko na napakalaki pala talaga ng papel na ginagampanan ng ating mentor or life coach para tayo umasenso o maging successful. Correct yan ni Susan. At sabi nga nila, kukuha ka ng life coach. Gagastos ka, di ba? Tama. Para magkaroon ng magandang benepisyo na, alam mo, nahatid ng life coach katulad mo, di ba? Oo nga. And at this point, I want to share also a statement from Albert Einstein. Ang sabi niya, the significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking that we were at when we created them. Medyo malalim kita natin. May Susan, pakiano nga. Sa madaling sabi, we need the help of someone who knows what she's doing and who is more experienced than we are. Well, napakaganda ng ating discussion for today, and having said all these things, handa po kami and Forever Rich Philippines na maging inyong gabay sa inyong pag-ahon
mula sa kahirapan at sa inyong pagtahak patungo sa matagumpay na daan. Anyway, ito na ang ating question for the day. Sino ang kailangan natin para umasenso sa buhay? Is it letter A, a lifesaver? B, a life doctor. C, a life coach. I-text nyo lang po ang inyong sagot sa number na ipapakita namin sa screen at kapag kayo po ay ang unang nakasagot ng tama, a special prize from Forever Rich awaits you. For the meantime, magpapaalam po muna kami sa inyo. Magsama-sama po ulit tayo sa Webes alas 8:30 hanggang alas 9 ng gabi. And we also have replays every Sunday at 3:30 p.m. to 4 p.m. And you can also reach me at 0908-818-0137. And should you want to reach us or you have questions, comments, or suggestions, contact us to the numbers na makikita niyo po sa screen. At di kaya magtungo po kayo sa aming tanggapan sa 1504 Galleria Corporate Tower, EDSA Corner, Ortigas, Pasig City. I'm Ana Rivera. I'm Maggie De La Riva, and my quotation for today is from Harry Banks, which says, "For success, attitude is equally as important as ability." Ability plus positive attitude is equal to success. Ako naman po si Susan Barlin at aming laging paalala, stay healthy, live wealthy, and Be alive!